pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, submarine drone ng China natagpuan sa karagatan sa Masbate. Kaso ng holiday road accidents umabot sa mahigit 500. Finance Secretary Ralph Recto tiniyak na babantayan ang paggastos ng PhilHealth. DOH na itala ang 64% na pagbaba ng aksidente sa pagpasok ng 2025. Tinatayang 60,000 mga deboto dumagsa sa Wall of Thanksgiving sa Quiapo. EJ Obiena patuloy ang paghahanda para sa comeback tourney ngayong 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isang submarine drone ang natagpuan sa karagatan ng Masbate na nakumpirmang nagmula sa China. Ayon sa Philippine Regional Office ng Bicol, ito ay isang uri ng communicative device. Ginagamit umano ito para magsagawa ng underwater surveillance, oceanographic research at naval operations. Itinurn over ang naturang drone sa Philippine Navy. Tiniyak ng PhilHealth na tuloy ang mga serbisyo at benepisyo ng mga mamamayan para sa taong 2025, kung saan isa sa mga dagdag na health coverage ang dental at emergency care. Narito ang ulat ni Princess Castro. Sa kabila ng desisyong isinagawa ng Bicameral Committee na zero subsidy na alokasyon para sa Philippine Insurance Corporation of PhilHealth ngayong taon, ay tiniyak ng health insurance na makapaghahatid pa rin ito na sapat na serbisyo para sa mga benepisyaryo. Paglilinaw ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. na hindi maaapektuhan ng kakulangan na budget mula sa gobyerno ang mga benepisyo ng mga mamamayan. Sa katunayan, kabilang sa mga dagdag na coverage service na kanilang nabanggit na aasahan ngayong 2025 ay ang dental care at emergency care. Sa ilalim ng benepisyong ito, ang mga pasyente ay magkakaroon ng reimburse na hanggang 1,000 piso kada taon para sa preventive dental services. Kabilang sa 1,000 pisong ito ay ang initial visit na nagkakahalaga ng 300 piso kung saan kasama sa serbisyong ito ang oral screening, cleaning at fluoride treatment. Habang karagdagang 300 piso naman para sa follow-up visit. Para sa mga pampublikong dentista, hindi maniningil ng co-payments, ngunit para sa mga pribado, magkakaroon ng co-payment charge ng hanggang 1,500 piso para sa ilang procedures. Bukod sa mga nabanggit ay mapapabilang din dito ang optometric services, heart surgeries, cataract surgery, gayon din ang 50% increase sa iba pang health conditions. Dagdag pa rito ay ang bagong benefit package para sa heart attacks, peritoneal dialysis, kidney transplants at rare diseases sa ilalim ng Z Miracles program. Samantala, para naman sa mga indirect contributors gaya ng indigents, senior citizens at persons with disabilities, makakasiguro ang mga ito na patuloy na makatatanggap ng healthcare benefits. Matatanda ang sinabi ni Senate Finance Committee Chair Grace Poe na ang desisyong tapyas sa budget ay dahil sa may 600 bilyong piso pa na maaaring magamit ang PhilHealth para sa taong kasalukuyan at sapat na ito para sa mga benepisyaryo. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Buhat ng pinaigting na operasyon ng Philippine National Police o PNP na panguhuli sa mga iligal na paputok ay nakumpiska nito ang 500,000 piraso ng paputok. Umabot sa 2.4 million pesos ang halaga nito kung saan arestado rin ang mga individual sa likod nito. Sa pagtutok din ng PNP Anti-Cybercrime Group sa bentahan ng paputok online ay nahuli rin ito ang 2 menor de edad. Samantala, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 529 na kaso ng holiday road accidents magmula ika-22 ng Disyembre hanggang unang araw ng Enero ngayong taon. Sa kabuuan, 74 sa aksidente ay nakainom ng alak,
383 ay sangkot sa motorsiklo at may naitalang 6 na nasawi kung saan ang 4 dito ay mula sa aksidente sa motorsiklo. Inilabas na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang talaan ng mga pangalan ng bagyo ngayong taong 2025. Magsisimula ang pangalang Auring, ang pinakaunang bagyong maitatala ngayong bagong taon na sinusundan ng mga pangalang Bising, Krising, Dante, Emong, Fabian, Gorio, Waning, isang Asinto, Kiko, Lani, Mirasol, Nando, Opong, Paulo, Kedan, Ramil, Salome, Tino, Juan, Verbena, Wilma, Yasmin at Zoraida. Bukod rito, mayroon ring tinatawag na auxiliary set ng mga pangalan ng bagyo na inilabas ang PAGASA. Ito ay tumutukoy sa karagdagang listahan o reserbang pangalan para sa mga bagyo na ginagamit kapag nauubos na ang pangunahing listahan ng mga pangalan ng bagyo. Ito ay ang mga sumusunod: Alamid, Bruno, Onching, Dolor, Ernie, Florante, Gerardo, Hernan, Isko at Jerome. Susunod sa News Force. Nirepasong RTL, layon ang 29 peso per kilo ng bigas ngayong taon ayon sa DA. Mga kolorum sa Metro Manila, huli ng SAICT, mataas na singil sa pasahe na pag-alamanan. DOF Secretary Ralph Recto, tiniyak na babantayan ang paggastos ng PhilHealth. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Siniguro ni Finance Secretary Ralph Recto na mahigpit na babantayan ang paggastos ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kaugnay ito ng umano'y hindi epektibong paggastos ng ahensya na dahilan ng hindi pagbibigay ng subsidiya ng gobyerno. Dagdag pa ni Recto, may sapat na pondo ang PhilHealth para maserbisyohan ang mga miyembro nito. Umaabot umano sa 280 billion pesos ang reserve funds ng PhilHealth kasama pa ang kikitayang 50 billion pesos mula sa mga investments nito. Hindi imbitado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump. Alamin ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Nilinaw ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na walang head of state ang inimbitahan sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump. Kaya naman hindi dito makakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tanging mga ambassador lamang umano ang makakadalo sa naturang kaganapan. Pagtitiyak ni Romualdez, makakadalo naman siya dito. Gaganapin ang inaugurasyon ni Trump sa January 20 sa US Capitol sa Washington, D.C. Matatanda ang kinongratulate ni Pangulong Marcos si Trump sa isang phone call noong Nobyembre noong nakaraang taon. Sinabi rin ni Marcos na nagkaroon sila ng dialogo ukol sa alyansa ng Pilipinas at Amerika. Ito na ang pangalawang termino ni Trump sa pagkapangulo. Si Trump ang pang-47 presidente ng Amerika. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mga kolorum na tila mas mataas pa umano ang singil sa regular na pasahe. Yan ang napag-alamanan ng SAICT sa ikinasa nitong operasyon kamakailan lang. Makibalita kay Danizel Lopez. Sa ikinasang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, ay nahuli nito ang 7 kolorum na bumabiyahe ng iligal sa Metro Manila. Ayon sa SAIC, ang operasyon na ito na kontra kolorum ay parte ng kampanyang Oplan Biyaheng Ayos Pasko noong nakaraang taon. Kamakailan nitong nahuli ang 2 van na mayroong rutang pabikol, kung saan bago pa man ito humantong sa destinasyon ay nahuli na ito ng mga otoridad.
Samantala, napag-alaman na naman na mataas ang singil ng dalawang pribadong sasakyan na patungong Ilocos, kung saan 1,000 piso ang pamasahe kada pasahero. Bukod dito ay nahuli rin ng mga kawani ang mataas na pasahe ng mga airport van sa Cubao na 2,000 piso mahigit din ang singil. Nagbabala naman ang SAIC sa mga franchise holder ukol sa sapat na parusa na mayroon ito dahil sa pakikipagsabwatan sa mga operator ng kolorum na sasakyan. Daliza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ang binagong rice tarification law ay magpapalakas sa industriya ng palay sa pamamagitan ng pinalaking pondo, modernisasyon at mabilis na pagtugon sa hamon sa seguridad sa pagkain. Ang detalye tunghayan sa balitang ito. Kamakailang ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga pagbabago sa Rice Tarification Law o RTL ay isang pamaskong regalo para sa mga magsasakang Pilipino. Base naman sa ilalim ng Republic Act No. 12078, 3 beses na pinalaki ang pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF sa halagang 30 bilyong piso. Dito pinalawig din ng 6 na taon hanggang 2031 ang RCEF upang mas mapabilis ang modernisasyon at mekanisasyon ng pagsasaka ng palay. Ang karagdagang pondo ay magpapataas ng ani, magpapababa ng gastos at magpapalaki ng kita ng mga magsasaka ayon sa nasabing pagrerepaso. Binawasan din ang panahon ng pag-iimbak ng buffer stock ng National Food Authority o NFA mula 3 buwan patungong 2 buwan. Ang nasabing pagbabago ay makakatulong sa programa ng Administrasyong Marcos na 29 peso per kilo ng bigas. Kasabay nito, binigyan din ng otoridad ang Agriculture Secretary na magdeklara ng National Food Security Emergency para tugunan ang kakulangan sa supply ng mataas na presyo. Samantala, ang 30 bilyong pisong pondo ng RCEF ay gagamitin para sa makinarya, dekalidad na binhi, pagsasanay at infrastruktura tulad ng solar-powered irrigation system. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mas mababa ang kaso ng sugatan ngayong bagong taon, ngunit pinaalalahanan ng DOH ang lahat na maging alerto upang maiwasan ang disgrasya na dulot ng paputok. Para sa buong kaganapan, tunghayan ang ulat na ito. Mas mababa ng 64% ang bilang ng mga naitalang bagong kaso ng nasugatan ngayong bisperas ng bagong taon ng 2025 kumpara sa nakaraang taon ng 2024. Paglilinaw naman ng Department of Health o DOH, posibleng may mga late reports. Bilang nakasanayan, ang mga pangunahing epekto ng paputok ay eye injuries, pagkaputol ng bahagi ng katawan at sunog sa balat. Samantala, nananatiling kabataan ang karamihan sa mga biktima ng paputok, kaya't pinaalalahanan ang lahat na maging maingat. Kaya paalala naman ng DOH tulad ng pagbasa ng hindi sumabog na paputok, pag-iwas sa pagpulot ng mga ito at pagkonsulta agad sa doktor kahit maliit na sugat upang maiwasan ang tetano. Inirekomenda rin ng ahensya ang paggamit ng first aid kit sakaling may masugatan at ang pagbabantay sa mga bata upang maiwasan ang disgrasya. Hinikayat rin ng publiko na maglinis ng paligid at siguraduhing walang natirang pulbura mula sa mga paputok. Bilang paalala, ang disiplina at pag-iwas sa paputok ay mahalaga para sa ligtas na selebrasyon ng bagong taon. Kaya muling paalala ng DOH, bawat buhay ay mahalaga. Kaya't responsibilidad ng lahat na maging alerto at handa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ang magpatupad ng Pump Storage Hydropower o PSH, ang Department of Energy o DOE na magiging sentro sa paparating na ikatlong round ng Green Energy Auction. Ang PSH Technologies na target ng DOE ay may 4,250 megawatts na naglalayong tugunan ang lumalaking pangangailangan ng bansa sa enerhiya sa mahabang panahon. Ang proyektong ito ay inaasahang maipapatupad sa pagitan ng taong 2028 hanggang 2035.
Isinagawa ng Bureau of Correction o Bucor Leyte Regional Prison ang demonstrasyon ng Automated Counting Machine o ACM sa tulong ng Commission on Elections o COMELEC Region 8 upang turuan ang Persons Deprived of Liberty o PDL na botante sa tamang paggamit ng teknolohiya para sa darating na halalan. Layunin ng inisyatibo na tiyaking may sapat na kaalaman ang mga PDL sa kanilang pagboto gamit ang ACM sa 2025 national and local elections. Kasabay nito, nagsagawa rin ng RESEMCO ng gift giving program na naghatid ng personal hygiene kits, school supplies at snacks at 830 PDL learners bilang bahagi ng kanilang advokasiyang Share the Love, Buhay at Pag-asa sa likod ng rehas. Samantala, sa unang araw ng taon, ipinagdiwang ang 114th National Day of the Republic of China or Taiwan na nakaisa rito ang Pilipinas na sanib puwersang pinapatibay ang ugnayan kasama ang Taiwan. Tungayan ang buong detalye sa balitang hatid ni Zenny Derama. Nakiisa ang Republic of China-Taiwan sa makulay na pagsalubong sa bagong taon. Sa Taipei 101 ay nagkaroon ng fireworks display na may temang Team Taiwan Champion na nahango sa inspirasyon ng tagumpay ng National Baseball Team ng Taiwan na gumawa ng history at natamo ang gold medal sa World Baseball Softball Confederation o WBSC Premier 12 Championship Games sa Tokyo noong 2024. At bilang pagdiriwang naman dito sa bansa, nagtipon-tipon din ang mga Taiwanese upang salubungin ang bagong taon sa isang espesyal na selebrasyon na ginanap nitong unang araw ng Enero sa Global Technopark Carmona, Cavite. Pinangunahan ng Taiwan Chamber of Commerce and Industry in the Philippines ang selebrasyon kasama pa ang ilang Taiwanese upang ipakita ang kanilang masayang pagsasama-sama at pagkakaisa. Dinaluhan ni ROC Representative to the Philippines Wallace Min Ganchao ang pagtitipon. Samantala, sinabi ni TCCI President Frankie Yang na hangad niya ang isang matiwasay na bagong taon para sa lahat, lalo na sa mga negosyanteng Taiwanese sa bansa. I hope everyone can welcome the new year 2025 with an open mind, and also I would like to wish the Republic of China, Taiwan, and the Philippines peace and prosperity and lasting friendship. And I wish all guests a safe and happy New Year. Sinabi naman ni Ambassador Wallace Chow na hangad niya ang magandang bagong taon para sa lahat at katuwang niya ang teko sa mga adhikain ng mga Taiwanese businessmen sa bansa. Looking ahead in this year, we have some projects, especially in the area of agriculture. Just recently, we sent experts to be stationed in Isabela and Cagayan province, and also garlic expert in Ilocos Norte province. Dumating din bilang representative ni Manila Economic and Cultural Office Chair Attorney Cheloy Garafil, si MECO Director Corazon Avesilia Padiernos. That the year 2025 lead us all to the desired upward business trajectory, while guaranteeing the welfare and ensuring the protection of the Filipino workers. Ang selebrasyon ay napuno ng saya at kainan bilang pagpapakita ng kanilang pagkakaibigan at pagkakaisa at pag-asa na ang bagong taon ay magiging mas matagumpay para sa lahat. Nagpamalas naman ng isang katutubong sayaw ang Carmona Performing Arts Group. Zenny Derama, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Crime rate sa Metro Manila bumaba. Tinatayang 60,000 na mga deboto dumagsa sa Wall of Thanksgiving sa Quiapo. Mga replika at standarte ng itim na Nazareno, binasbasan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
60,000 mga deboto ang dumagsa sa Wall of Thanksgiving sa Quiapo nitong kamakailan lang. Hindi alintana ang ulang nararanasan ng marami na nakikiisa sa selebrasyon na siyang hudyat ng pagsisimula ng Pista ng Itim na Nazareno. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng barangay visitation na tatagal hanggang January 6. Bukod dito ay magsasagawa din ng pahalik at traslasyon na siyang pinaka-inaabangan kada taon ng mga deboto. Samantala, nakatakda ngayong araw ang pagbabasbas ng mga replika at standarte ng Poong Jesus Nazareno na ginaganap sa Quiapo, Maynila. Ito ay bilang paghahanda at pag-aalala sa taunang kapistahan ng Itim na Nazareno na nagaganapin sa susunod na linggo, ika-9 ng Enero. Bukod pa man magganap ang relihiyosong kaganapan ng traslasyon ng imahen mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church, ay magkakaroon ng sariling prosesyon ang mga replika ng Itim na Nazareno. Sa pagbaba ng insidente ng krimen sa Metro Manila ay nagpapakita lamang umano ito na epektibo ang mga operasyon ng kapulisan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ng National Capital Region Police Office o NCRPO na bumaba ang bilang ng mga insidente ng krimen sa Metro Manila. Ilan lamang sa mga krimen na ito ay kinabibilangan ng murder, theft, physical injury, rape at robbery na siyang bumaba ng 11.94%. Sa datos na ibinahagi ni NCRPO Acting Director Brigadier General Anthony Aberin, ang nooy 10,323 insidente ng krimen noong Nobyembre 2023 ay 9,227 na lamang noong nakaraang buwan. Ayon sa hepe, nagpapakita ito ng dedikasyon ng kapulisan na protektahan ang publiko laban sa anumang uri ng karahasan. Anya, nakitaan din ito na epektibo ang mga isinasagawang estratehiya ng ahensya kontra krimen. Bukod dito ay pinaigting din ng NCRPO ang operasyon kontra iligal na droga kung saan naaresto nito ang higit 1,000 sospek. Tiniyak naman ng ahensya na nagpapatuloy ang mga operasyon nito nang sa gayon ay matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Papasada na simula ngayong araw ang mga bagong electric Quezon City bus sa unang ruta ng bus mula Quezon City Hall hanggang Cubao at vice versa. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Simula ngayong ikalawang araw ng taong 2025, papasada na ang mga brand new electric bus ng Quezon City Government sa piling ruta sa lungsod. Ito ay batay sa anunsyong isinagawa ng lungsod kung saan madedestino ang mga ito sa Route 1 ng QCT bus mula Quezon City Hall hanggang Cubao at vice versa. Dagdag pa rito, walang pagbabago sa mga ruta at schedule ng biyahe kasama na ang mga bus stop. Sa kabilang banda, ang hakbang na ito sa pangunguna ni QC Mayor Joy Belmonte ay alinsunod sa pagsusulong ng Green City na layuning alagaan ng kapaligiran at bawasan ang polusyon mula sa mga tradisyonal na sasakyan. Nakaangkla din ang pag-transition na ito sa Republic Act No. 11697 o ang Electric Vehicle Industry Development Act or EVIDA Law. Samantala, isa sa mga feature nito ay ang pagkakaroon ng mababang sahig kumpara sa mga pangkaraniwang bus para sa mas madaling pagpasok at pagbaba ng mga pasahero, gayon din ang mas komportableng paglalakbay. May 41 seating capacity rin ng mga bus at may mas malaking espasyo para sa standing capacity. Sa pamamagitan din ng mga electric bus na ito, makatutulong na mabawasan ang nasa 25% black carbon emission sa sektor ng transportasyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Patuloy ang paghahanda ng Asia's Best Pole Vaulter na si EJ Obiena para sa kanyang pagbabalik sa indoor competition simula ngayong Enero ng 2025.
Matatandaan, nagpa siyang tapusin ng maaga ng Olympian vaulter ang pole vault season noong nakaraang taon bunsod ng natamong back injury. Gayunpaman, hindi nito natinag ang mga inisyatibong isinulong ni Obiena para sa larangan ng pole vaulting sa bansa, kung saan sa taong 2024 niya rin pinasinayaan ang pagbubukas ng pasilidad sa Ilocos Norte. Samantala, tiniyak ng Tondo Bowen vaulter na sa taong ito ay muli niyang ibabandera ang watawat ng Pilipinas sa international stage. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, submarine drone ng China natagpuan sa karagatan sa Masbate. Kaso ng holiday road accidents umabot sa mahigit 500. Finance Secretary Ralph Recto tiniyak na babantayan ang paggastos ng PhilHealth. DOH na itala ang 64% na pagbaba ng aksidente sa pagpasok ng 2025. Tinatayang 60,000 mga deboto dumagsa sa Wall of Thanksgiving sa Quiapo. EJ Obiena patuloy ang paghahanda para sa comeback tourney ngayong 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.